Alam naman nating lahat na sa Minecraft ang redstone ay isa sa pinakasikat na block sa Minecraft kasi ito ay nakakatulong upang gumawa ng mga proyekto katulad ng traps, mechanical redstones at iba pa. At pwede nyo din gamitin ng redstone upang pumatay ng ibang player na hindi kayo nahihirapan. At ito ay ang ipapakita ko sa inyo ngayon kung bakit ang redstone na ginagamit natin ay pwede din gamitin pang patay sa ibang players. Kaya tara na. So ito nga pala yung dinisay ko na trap na bagay lalo na sa mga minero sa Minecraft kung mas lalo silang ina-ambush sa straight, diba? Syempre nga diba 2 blocks lang ang taas ng mga tunnel sa Minecraft. Pues ito ang mas bagay sa inyo lalo na kapag hinabol kayo. Ito nga pala ang ewan ko kung anong pwedeng itawag dito pero kayo na mag-suggest guys sa comment section. So ito nga pala design ko doon. So pwede mong din gamitin ng redstone para patayin din ng sariling mga kalaban. So ingat-ingat na rin din kung kayo din ang gagawa at kayo din ang matatabla ng trap. Kailangan dapat kayo alam nyo kung saan kayo pupunta, kung right or left, para sa ganun di kayo matabla ng trap. Para sa ganun hindi naman kayo mamatay na kayo yung gumawa ng trap. So guys, ito nga pala ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano nangyayari yung trap baka sa mga player. Tara na. Dinisign ko talaga yung trap na yun para sa mga players na may dalawang totem sa mga dying, pero ito talaga mangyayari. Instantly killed. Pwede nyo din itong gamitin lalo na kapag maraming players. So ipapakita ko pala sa inyo ngayon kung paano yung nangyayari. So ganito yan nagwo-work. So kung ikaw ay nakatakbo pa ganon, kapag dumikit ka dito ay sigurado mag-automatically yan at matatrack yan ng observer tas magre-react to para dito. Kapag sa oras nag-react yan, maano yung mga piston dito at ang mga player na sumusunod sa'yo ay baka siguradong mahulog dito. Right? So ang observer dito ay nakakolekta dito. Ito ay kolektado dito pag tumagos dito sa torch na to. Kapag ito ay nag-on, ito ay pamamatay itong redstone torch at ito ay siguradong, alam mo na, babalik at siguradong mahuhulog ang mga players dyan. At dito naman sa torch na to, kapag ito ay namatay, ito ay magbubukas. At ito ay hihigit doon upang yung block na yan ay humigit dito kasi dito sa block na to, yan lang yung end. Para sa ganun kapag yung mga players ay nasunod sa'yo, kapag umigit yan, hindi na sila makakatakas o baka makagamit sila ng ender pearl kasi mas sanay silang natubitira sa taas ng ender pearl kalpas sa baba, kaya yan, mas normal. Ngayon naman, sunod naman tayo sa mahulog. So dito ay bakit may natulog kahit walang tulog? Kung bakit may mga buttons ay kasi blocks. So, hindi sila makakapag water bucket clutch. So, kung inisip mo na, teka, magwa-water bucket clutch na lang sila kahit may dripstone, pues doon sila nagkakamali kasi meron dito slabs. Kasi ang slabs kasi nag-a-attract din sa water. Kaya kapag nag-place sila dyan, dito lang sila mapupunta. Pero iniisip mo na, ay pwede naman tumulo na lang yung tubig. Para sa ganun, naman doon sa ilalim, maligtas sila. Pero doon sila nagkakamali kasi naglagay din ako dito ng sign na pwede din hindi tumagos yung tubig o kaya baka maka-accidente din sila mapaano. So ganun. So, sunod dito ay itong dito sa may bandang gilid ng mga buttons na yan ay may piston dito na tutulak na konektado dito. So, kapag nag-on din to, ito ay mag-automatically at mag-iiba kasi mag-glow yung redstone, so mag-iiba at mag-attract tong observer. Mape-place dito yun at may timer na medyo may kabagalan para isakto sa pagbagsak nito at sigurado mapupush siya dito, babagsak siya dito. At ganun din, same din pala, meron din palang slabs dito kaya hindi sila makakapag water bucket clutch. Tsaka kahit nakapag water bucket clutch sila doon, ganun din ang dripstone. Kasi same lang din ang dripstone at ang slab sa water. Parang nandun pa rin yung block na yun kahit na place na yung water.
At para naman sa pangatlong tira, kasi isa, dalawa. Sa pangatlong tira naman itong mga mahuhulog. Ito ay konektado dito. Same to sa konektado dito. So, ito ay 2 ticks, ay hindi, 1 ticks pala to per tawag dito yung pero ito ay kapag gumanyan, dediretso yan dito sa torch. Kapag nag-on to mula do sa observer, mag-o-off to at ito ay mahihigit pa patalikod. Kaya ito ay mahihila pa baba. At siguradong tigok ka. Sa tingin ko yata mukhang large of materials to, pero kung kakayanin mo naman pwede mo tong gamitin. Lalo na kapag na-ambush ka, kunwari kung hinahabol ka dito ng player, takbo ka na lang doon. Try natin. Spawn tayo ng husk. Let's go. Ngayon naman, try natin mag-survival. At try natin yun, ganun lang. So nakita nyo na kung paano nangyayari yon. At siguradong matitigok din sila. At dahil doon ay makawarak yung dripstone dito. Yan, ganon. Ayaw, hindi bumagsak. Ay, bumagsak nga. Hindi ko nakita yan. Pero sasabihin mo na ano. Yun. So, ganun yon. Pwede namang gamitin yon sa ibang players. Lalo na sa mga SMP. Pare, mas nagmimina ka tapos bigla-bigla na lang may mag-a-ambush. Sigurado nga itong trap na to ay pwede talaga sa iyo. Pang umatay at ilot mo din at kunin mo din yung mga items nila. Let's go. Sige. Kita kits sa next video.